Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Halos lahat ng sulok ng mundo ay meron kang ahas na makikita. Merong ahas sa disyerto, meron ding ahas sa dagat, maski sa yelo, meron ding ahas. Pati nga sa school at trabaho, meron ding ahas. Pero alam mo ba kung bakit maraming ahas sa mundo? Ang sagot, yan ay dahil sa mahusay silang humanap ng pagkain. Ang mga ahas kasi ay may iba't ibang superpowers upang makahuli ng biktima. Ang iba ay lumilipad, ang iba ay may kamandag, at ang iba ay may infrared vision. Kaya naman sa video na ito, mapapanood nyo ang 7 superpowers ng mga ahas at kung paano sila nakakahanap ng pagkain. Una sa ating listahan ay ang constriction. Ang constriction ay ang kakayahan nila upang lingkisan ang kanilang biktima. Niyayakap nila ang kawawang hayop ng sobrang higpit. Mabisa ang estilo ng constriction upang mamatay ang kanilang biktima. Gaya ng baboy na ito na nakaranas ng mahigpit na yakap ng python. Namamatay ang kanilang biktima sa paraan ng suffocation. Sa ganitong paraan, nahihirapang huminga ang baboy hanggang sa malagutan ito ng hininga. Kapag wala ng buhay ang kanilang biktima, sa kanila ito sisimulang kainin. Kakaiba ang estilo ng mga ahas dahil nilulunok nila ng buo ang kanilang pagkain. Mas malaki ang sawa, mas malaki ang hayop na kaya nilang kainin gaya ng usa. Kung may ganitong talento ang mga tao, pues, yakang-yaka na natin ang lumunok ng lobo. O, kaya mo ba yan? Ang pangalawang superpowers ng mga ahas ay ang camouflage. Ang camouflage o pagbabalat kayo ay ang kakayahan ng ahas upang makibagay sa kulay ng kanilang kapaligiran. Gaya na lang ng ahas na ito na ang balat ay kulay berde. Dahil sa kanilang berdeng balat, madali lang sa kanilang magtago sa halamanan. Maganda itong estilo lalo na't hindi sila madaling makikita ng kanilang pinupuntirya. Gaya ng ahas na ito na nakahuli ng palaka dahil sa camouflage. Maaaring hindi nakita ng palaka ang paglapit ng ahas kaya siya nito nahuli. Maski ang mga tao gumagamit ng camouflage. Madalas pa nga itong gamitin ng mga sundalo. Yun nga lang ang iba, ginagamit ito sa kalokohan. May mga ahas naman na sa halip magtago sa halamanan, nagtatago sa buhanginan. Isa itong camouflage dahil itinatago ng ahas ang kanyang katawan sa paligid. Kapag nakatago na sila, tanging ulo at mata nila ang nakalabas. Sa ganitong paraan, madali nilang makikita kung may maliligaw na biktima. Mabuti na lang at ahas lang ang kayang gumawa nito. Paano na kaya kung may halimaw na may ganitong superpowers? Nakakatakot siguro pumunta sa disyerto kung may ganitong monster. Oo nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Ang susunod na superpowers ay tailbait. Ang tailbait ay ang kakayahan ng ahas na gamitin ang kanilang buntot bilang pain. Pinapagalaw nila ito na parang bulate. Isa sa gumagamit ng estilo na ito ay ang death adder. Sa tuwing sila ay nagugutom, pinapasayaw nila ang kanilang buntot. Tinatawag kasi nito ang pansin ng maliliit na hayop. Kapag nakita ito ng bubuli, aakalain niya na isa itong uod na pwede niyang kainin. Pagagalawin lang ng death adder ang kanilang buntot hanggang sa lumapit ang bubuli. Sa wakas, nahuli rin sa patibom ang bubuli. Marahil ang pinakaastig na halimbawa ng tailbait ay ang spider-tailed horned viper. Meron itong buntot na nahahawig sa gagamba. Upang makahuli ng pagkain, pinapagalaw ng mga horned viper ang kanilang buntot. Mukha itong insekto na gumagapang sa batuhan. Kapag nakita ito ng gutom na ibon, agad itong lalapit dahil sa pag-aakala na isa itong pagkain.
Walang kamalay-malay ang ibon na ang inakala nilang insekto ay buntot pala ng makamandag na ahas. Talaga namang nakamamatay ang maling akala. Ito ang ahas na magaling mambudol ng ibon. Ang pang-apat sa kanilang superpowers ay heat vision. Ang heat vision ay ang kakayahan ng ahas na makakita ng init ng katawan kahit madilim ang paligid. Ang halimbawa ng heat vision ay taglay ng Cuban boa. Tuwing gabi kung kailan lumilipad ang mga paniki, ito ang tsansa ng mga Cuban boa upang umatake. Kahit madilim ang paligid, nakikita pa rin ng mga Cuban boa kung nasaan ang mga paniki. Kalkulado nila kung kailan dapat umatake. Mahirap makita ang mga paniki sa ordinaryong mata. Ngunit sa mata ng mga Cuban boa, ang mga paniki ay umiilaw dahil sa init ng katawan o heat vision. Nagagawa nila ito dahil sa kanilang pit organs. Ang pit organs ay siyang mga butas na makikita sa mukha ng ahas. Ang iba ay may maraming butas ng pit organs sa mukha, samantala ang iba ay may pares lamang ng pit organs. Mahalaga ang mga butas na ito o yung pit organs dahil ito ang tumutulong sa kanila upang makita ang init ng katawan ng mga hayop sa paligid. Nang dahil sa pit organs, nakikita ng mga ahas ang init ng katawan ng daga na parabang bola na umiilaw. Importante sa mga ahas ang ganitong talento dahil mas madali nilang natutunton ang lokasyon ng kanilang tinatarget. Maski ang tao ay naglalabas ng body heat, kaya ganito tayo nakikita ng mga ahas. Maganda itong superpowers dahil madali mong makikita kung may magnanakaw na papasok sa inyong bakuran. Kung meron kang heat vision, malalaman mo kung sino ang umuutot. Ito na ata ang pinakamahabang utot na makikita ng ahas. Panglima ay ang venom o ang kamandag. Ito na ata ang pinakamabisang paraan ng mga ahas upang makahuli ng pagkain. Merong 3,900 species ng ahas sa mundo at tanging 600 lang sa kanila ang nagtataglay ng kamandag. Ilan sa mga uri ng venomous snake ay ang black mamba. Nakamamatay rin ng matuklaw ng mga rattlesnake. Ang tuklaw naman ng king cobra ay sapat upang pumatay ng elepante sa loob lang ng 3 oras. Sa lahat ng mga ahas, ang inland taipan ang may titulo bilang pinakamakamandag. Ang isang tuklaw ng taipan ay sapat upang pumatay ng 250,000 piraso ng daga sa loob lang ng 30 minuto. Mahalaga sa mga ahas na ito ang kamandag dahil ito ang nakatutulong sa kanila upang makahuli ng biktima. Nang dahil sa venom, madaling namamatay ang kanilang target. Ang susunod nilang kapangyarihan ay ang kanilang dila. Alam mo ba na ginagamit ng mga ahas ang kanilang dila para humanap ng pagkain? Sa tuwing nakikita mo ang ahas na dumidila, nangangahulugan ito na kumukuha sila ng impormasyon sa paligid. Ang mga hayop gaya ng daga ay naglalabas ng chemicals at pheromones na kumakalat sa hangin. Ang mga chemicals na galing sa katawan ng daga ay ang siya namang kinukolekta ng dila ng ahas. Sa ganitong paraan, nalalaman ng ahas kung nasaan nagtatago ang daga. Ang mga molecules ay papasok sa loob ng 2 maliit na butas papasok sa kanilang vomeronasal organ upang suriin at kilatisin. Ang vomeronasal organ o kilala rin sa tawag na Jacobson's organ ang siyang kumikilatis sa naaamoy ng ahas kung isa ba itong chemical galing sa katawan ng hayop na pwede nilang kainin gaya ng daga. Sa madaling paraan, para na rin naaamoy ng ahas ang pagkain gamit ang kanilang dila. Pareho din ito sa tao na dumidila sa tuwing may masarap na pagkain. Mas masarap ang pagkain, mas malakas daw dumila. Ang susunod ay ang gliding. Ang gliding o paglipad ang isang talento ng ahas upang makahuli ng pagkain. Sa mga lugar gaya ng Southeast Asia, dito mo matatagpuan ang flying lizard. Tumatalon ito mula sa mataas na sanga ng puno.
Ang mga flying lizard pa naman ang isa sa paboritong kainin ng flying snake. Sa tuwing tumatakas ang flying lizard, ito ang tsansa ng flying snake upang habulin ang butiki. Dahil sa talento ng flying snake, nagagawa nitong sundan kahit saan man pumunta ang kanyang target. Meron din mga flying frog na paboritong habulin ng flying snake. Halos lahat na ata ng hayop sa gubat ay natutong lumipad, kaya naman suwak na suwak sa mga flying snake ang kanilang talento sa pagtalon. Nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan? Anong klase o species ng ahas ang pinakapaborito mo? Ako kasi, paborito ko ang mga anaconda at king cobra. I-comment mo na yan sa baba kung ano ang species ng paborito mong ahas. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Erickson Barrera, lalo na kina Addison at Aya. Hello rin kay Halil Haji Daud Taup. What's up kay Johnson Red Collis. Shoutout kay Joey Martin Mosquera Fang. Romnick Duhay Lungsod. Roel Bibong Bubihis. Russell Duran Canyeta. At kay Jeboy Dayondon. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Sa FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!